Nagsimula ang mga grupong Islamiko ng magkakaugnay na opensiba sa Mali at naglagay sa ilang lungsod sa alerto. Sa umaga ng Sabado, ika-25 ng Abril 2026 putukan, pagsabog at sabayang pag-atake ang tumama sa Bamako, Kat, Mopti, Gal, Kidal at iba pang mahahalagang lugar sa bansang Aprikano. Malinaw ang target, mga base militar, paliparan, posisyon ng seguridad at lugar na sumusuporta sa operasyon ng Estado. Ang opensiba ay iniugnay sa mga armadong grupong konektado sa Al-Qaeda. Ikuwento ko lahat yan, pero siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para updated ka sa real-time na impormasyon at dekalidad na pamamahayag ayon sa kredibilidad ni Milson Alves. Narito ang nangyari, pumasok ang Mali sa panibagong yugto ng presyon. Ang dati ng matinding krisis sa seguridad, ngayon ay lumalabas na isang direktang pagtatangka na sakali ng pamahalaang militar at maghasik ng takot. Sa Bamako, ang kabisera, nagulat ang mga residente ng mga putok malapit sa internasyonal na paliparan ng Modibo Keita at sa base militar ng Kat, isa sa mga pinakasensitibong lugar sa bansa. Ayon sa Reuters, pansamantalang isinara ang pangunahing paliparan dahil sa pag-atake at pinayuhan ng Embahada ng Estados Unidos ang kanilang mamamayan na sumilong sa ligtas na lugar. Hindi lamang sa kabisera naganap ang opensiba. May mga naitalang pagsabog at putukan din sa Sevare, Mopti, Gao at Kidal. Sa ilang lugar, may mga ulat ng presensya ng mga armadong lalaki sa mga sasakyan at motorsiklo gamit ang magagaan na armas, rocket launcher at maging mga drone. Ang nabubuong larawan ay isang operasyong planado para magpakita ng lakas sa iba't ibang panig ng sabay-sabay. Hindi lang ito isang hiwalay na pag-atake, ito ay isang brutal na mensahe mula sa mga grupong jihadista. Gusto nilang patunayan na kaya nilang tamaan ang pusod ng politika at militar ng Mali. Ayon sa pamahalaang militar, lumalaban ang kanilang puwersa sa mga sumalakay at kalaunan ay nasabing kontrolado na nila ang sitwasyon. Ipinapakita ng pangangailangang magpahayag na yon kung gaano kalaki ang pagkabigla. Kapag kailangang magsara ng paliparan, harangin ang kalsada at magpadala ng tropang pamahalaan para pigilan ang sabayang pag-atake, malinaw na ang krisis ay banta na sa loob ng mga lungsod, hindi na lang malayong labanan. Ang takot ay umabot na sa mga barangay, sa mga kalsada at sa mga sentro ng lungsod. Ang grupong pinakabinabanggit sa opensibang ito ay ang Jonin na nangangahulugang Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, isang organisasyong jihadista na konektado sa Al-Qaeda. Matagal nang tinatarget ng grupong ito ang Mali, hindi lang sa armadong pag-atake, kundi pati sa mas mapanganib na paraan tulad ng pagputol ng supply ng gasolina, pag-atake sa convoy, pagsunog ng mga tanker truck ng gasolina, at pagpigil ng pagdating ng pangunahing produkto sa Bamako at iba pang lungsod. Simple at malupit ang layunin, gawing paralisado ang bansa mula sa loob. Mula noong Setyembre 2025 ang pagharang sa supply ng gasolina ay naging isa sa pinakamalalaking banta sa pamahalaang militar ng Mali. Ang mga truck na galing sa mga kalapit na bansa tulad ng Senegal at Ivory Coast ay sinimulang atakihin sa mga kalsada. Noong Oktubre, lumala ang krisis kaya sinuspinde ng 2 linggo ang mga paaralan at universidad. Ang kakulangan sa gasolina ay nakaapekto sa transportasyon, klase, kalakalan, pagkain, ospital at pagbiyahe ng mga manggagawa. Ang krisis sa seguridad ay naging krisis din sa lipunan. Sa Mali, ito ay bunga ng mga taon ng kudeta, digmaang sibil at pabago-bagong alyansa sa ibang bansa. Pinamunuan niya si Goita, ang militar na hunta na umagaw sa kapangyarihan at nangakong ibabalik ang kaayusan. Dahil umalis ang mga puwersang Pranses at UN, lalong umasa ang gobyerno sa suportang Ruso. Kasama dito ang mga puwersang konektado sa dating Wagner at sa Africa Corps. Kahit ganon, hindi bumaba ang karahasan at lalo pang kumalat sa iba't ibang rehiyon. Ang mga jihadista ay alam na ngayon kung saan sila aatake. Hindi nila kailangan sakupin agad ang isang kabisera. Pwede nilang putulin ang kalsada, sunugin ang supply ng fuel, harangin ang pagkain, atakihin ang base at pilitin ang gobyerno na mag-respond sa iba't ibang lugar sabay-sabay. Ang taktikang ito ay nakakapagod. Kailangan protektahan ng sundalo ang convoy, lungsod, truck, paliparan at tumugon sa mga atake sa kanayunan. Nauubos ang kapasidad ng estado, naiipit ang mga tao. Kinondena ng Unyong Aprikano ang mga pag-atake at nanawagan ng agarang aksyon dahil sa panganib sa sibilyan. Malaki ang kanilang pag-aalala.
Kung lumubog pa ang Mali, maaaring kumalat ang problema sa buong Sahel, reyong nakararanas na ng karahasan sa Burkina Faso at Niger. Ang pag-usad ng mga jihadista sa lugar na ito ay hindi basta-bastang kumikilala sa mga hangganan. Sinusamantala nila ang rural na lugar, mga ruta ng kontrabando, abandonadong komunidad at mahihinang gobyerno para makapagpalawak. Ang Mali ay nasa masilang posisyon dahil ang panloob na krisis nila ay nahahalo sa internasyonal na alitan. Kumalas ang gobyerno sa kanluraning kaalyado at lumapit sa Rusya. At nagbakasakali sila ng pagpapalit ng suporta ay magdadala ng mas maraming seguridad. Ipinapakita ng opensiba na mas mahirap ang hamon kaysa sa pagpapalit lang ng kaalyado. Kailangang kontrolin ng bansa ang teritoryo at protektahan ang mga kalsada. Muling magkuha ang tiwala ng mamamayan at pigilan ng mga jihadista na gamitin ang krisis panlipunan bilang sandata. Marunong samantalahin ni Jeremy ang puwang na ito. Inilalarawan ng grupo ang sarili nito bilang puwersang naglalagay ng presyon sa gobyerno. Pero puro barikada, pagdukot, pag-atake sa civilian at konvoy at pagsira sa normal na pamumuhay ang ginagawa nila. Kapag sinusunog nila ang truck ng gasolina, hindi lang gobyerno ang naapektuhan. Sinatamaan din ng mga driver, pamilya, paaralan, ospital at mga palengke. Isa itong estratehiya ng pagsakal. Ang mga tao sa Mali ang nagbabayad ng pinakamataas na presyo. Sa maraming lugar, walang paraan ang karaniwang mamamayan para pumili ng panig. Hangad lang niya ang seguridad, pagkain, edukasyon para sa anak at bukas na kalsada. Pero kapag ginagawang target ng mga armadong grupo ang mga lungsod, nawawalan ng katiyakan ang pang-araw-araw na buhay. Hindi lang putukan ang sanhi ng takot, kundi pati pag-aalilangan tungkol sa susunod na araw. Ang Bamako, kabisera ng Mali, ang sentrong pampolitika. Kapag naipit ito, apektado ang buong bansa. Dahil dito, malaki ang epekto ng pag-atake malapit sa paliparan at Katebase. Ang pagsasara ng paliparan ay nagdudulot ng pagkakahiwalay. Ang inataking base ay direktang hamon sa sandatahang lakas. Ang alertong kabisera ay nagpapakita ng pamahalaang naipit sa harap ng mamamayan at bayan. Sa Kidal at Gao, may iba ring kahulugan ng sitwasyon. Mga lugar ito sa Hilaga kung saan matagal na naglalabanan ng mga jihadista at separatista para sa impluensya. May ulat ng posibleng kooperasyon sa pagitan ng mga jihadistang kaalyado ng Al-Qaeda at separatistang Tuareg, kaya nag-iiba ang antas ng banta. Kahit pansamantala ang alyansa, pinapalawak nito ang kakayahang umatake at pinapahirap ang tugon ng gobyerno. Naranasan na ito ng Mali pero mas delikado ngayon. Noong 2012, bumagsak ang hilagang bahagi ng bansa sa harap ng mga separatista at jihadista. Nagbukas ang krisis ng daan sa panlabas na interbensyon at matagal na kawalang stabilidad. Ngayong 2026, bumabalik ang alaala ng panahong yon dahil ang sabayang pag-atake sa iba't ibang lungsod ay patunay ng operasyonal na kakayahan na hindi na dapat maliitin ng gobyerno. Ngayon, mas hiwalay na ang Mali sa mga dating kaalyado at mas umaasa na sa kasunduan sa seguridad sa Moscow. Ang Estado ay hinahamon sa kanyang pangunahing estruktura. Kahit na may opisyal na pahayag na kontrolado umano ang sitwasyon, nananatiling sensitibo ang kalagayan. Ang kontrol ng militar pagkatapos ng pag-atake ay hindi ibig sabihin na wala na ang banta. Napigilan lang ang labanan sa oras na iyon, pero nananatili ang mas malaking problema. May mga organisadong grupong jihadista, mga kalsadang lantad sa panganib, supply ng gasolina na nangganganib, mga sibilyang lumikas at mga lungsod na nabubuhay sa takot at kakulangan. Ito ay digmaan ng unti-unting pagpapahina laban sa Estado at normal na buhay. Sa huli, nagising ang Mali nitong Sabado, ika-25 ng Abril 2026 sa harap ng isang opensiba na naglantad sa kahinaan ng bansa. Upang pahinain ng pamahalang militar, palawakin ang takot at ipakita na kaya pa rin ng mga ekstremista na paralisahin ang buong mga lungsod. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tignan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Milson Alves.